meron pong inihanda ang Lord sa atin. Bakit po ako bababa? Na magbigay po sa atin ng inspiration, pag-asa. At tayo po ay Like, share, manalangin po subscribe. sa ating paglilingkod at pinaupuan. Are you ready? Amen. Sa Matthew 28 verse 19. Di ba ang sabi ni Jesus Christ? Humayo kayo. Inuutusan po niya, inaatasan po ang mga lingkod ng Diyos, yung mga totoo na lingkod ng Diyos. Now, yung sinabi po na humayo kayo, bago po umakyat si Jesus Christ sa langit, nagbiling po siya ng Great Commission. Great, dakila, mahalaga. Mabigat na tungkulin, mabigat na atas sa balikat ng mga lingkod ng Diyos. Sa mga 11 disciples na kanya pong naiwan. At ito 11 disciples nag-multiply because sila po ay tumupad. Amen? Ngayon, ang nais at ibig po ng Panginoon na magiging disciple ang lahat. When we say disciple, hindi lang po member ng church, hindi lang po umaattend, hindi lang po dumadalo, kundi disciple. Ano po ba ang disciple? Ito po yung mga babae at lalaki na mga sumusunod kay Kristo. Sumusunod consistently. Sumusunod na may katapatan. Sumusunod po na may pag-ibig. Kusang loob. Yan po ang gusto ni Jesus Christ. Ang disciple po o alagad, mga alagad ko, yung pong natututo sa Kanya. Natututo sa aral ni Christ. Hindi lang po natututo sa aral ni Christ, kundi yung natutunan niya ay rooted siya. Nagkaugat. Na yung pagiging ugat niya, sa pagiging rooted niya sa Panginoon, na kahit po, tribulation, great tribulation na dumadating sa buhay niya, tsunami, storms, problema, pagsubok, kagutuman, kawalan, ano yun, yung lahat ng negative na nangyari sa buhay natin lahat, laban at pagsubok, na kapag ikaw po ay laki sa aral ni Christ, kasi nag-disciple ko laki sa turo ni Jesus Christ, na yung katuruan niya ay nagkaugat, malalim na pagkaugat. Kaya pagka ikaw ay lumaki, nagkaugat sa turo ni Christ, napaka-imposible na pag malalim ang ugat mo doon sa ilalim ng lupa, kahit yung tao, parang kahoy, inuuga ng malakas na bagyo, inuuga ng malakas na hangin. Diba? Yung malalim na ugat, yung kahoy, gumaganon lang, pero hindi siya natutumba. Amen? Yeah. Bakit? Malalim ang pagkaugat. Amen? Ganun po ang malalim na Kristiyano. Ganun po ang malalim na alagad ng Diyos. Kahit ano po ang pinagdadaanan niya sa buhay, kapag rooted in Christ siya, kasi alagad nga po siya ni Jesus Christ, hindi po siya kayang ugain. Nauuga man siya, nasishake man siya. Amen? Pero hindi siya kayang padapain, patumbahin. Kasi nga po, labis siya sa turo, sa aral ni Kristo. Atin po bang naunawaan? Natuto sa Kanya at naglilingkod sa Kanya. Isang malalim na relasyon at pagtugon sa tawag ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng disciple. At yun po yung pinareproduce ni Jesus sa buong mundo. Gawin yung alagad ko ang lahat. Amen? That is the very heart of Jesus. Na lahat ng
daigdig ay magiging alagad niya. Ano nga po yung alagad? Tagasunod ni Kristo, mga sumusunod kay Kristo consistently, faithfully, at laki sa turo ni Christ. Hindi lang laki, kundi nagkaugat, malalim na pagkaugat. Ibig sabihin, malalim na relasyon sa Diyos. Amen? Malalim na relasyon sa Diyos at naglilingkod sa Kanya at tumutugon sa Kanyang tawag. Amen po ba? Yan po ang ibig sabihin ng alagad. Ang gusto ng Diyos, magiging alagad ka at magiging alagad ako. Yan po ang Kanyang pinakapuso at nawa, wag mong bibiguin si Jesus Christ. Amen. Sa Kanyang pinapangarap sa atin. Amen? Yan po ang magbibigay ng kaligayahan sa puso ng Diyos. And you know, the church is always in need of disciple. Kasi, bakit? Ang ibig sabihin ng in need in disciple in church, ang mga disciple, hindi na ikaw ang nasusunod Amen. sa buhay mo. Yan ang ibig sabihin ng disciple. Hindi na ikaw ang nasunod dahil ikaw ay sumusunod kay Kristo. Siya na dapat ang masusunod. Ibig sabihin po ng discipleship ay God is restoring back us to order. Binabalik tayo sa tamang klase ng buhay. Anong klaseng buhay na ating tatahakin being disciple? Ang buhay natin being disciple ay sumusunod lamang tayo kay Kristo. Hello? Nanaw po ba natin? Kailangan nating matututo ng malalim sa katuruan ni Kristo. Amen? Kailangan nating maglingkod sa Kanya. Kailangan nating magkaroon ng relasyon kay Kristo. At kailangan nating tumugon anumang panawagan kung tinatawag tayo mag-full time, maglingkod, magpaawit. Ano po ang gagawin natin? Magagawa natin sa Panginoon ay dapat ready tayong tumugon. Amen? Amen. At ang disciple, si Jesus na, ang Diyos na ang nasusunod. Yan po tayo dapat ang ating buhay. Yun lang po tayo sa harapan ng Diyos. Amen. Manaw po ba natin? Tatandaan natin mga kapatid ko, kapag ang tao ay na-disciple, handang mamatayan sa paglilingkod. Amen. Itutugon niya ang kanyang paglilingkod at i-offer niya ang kanyang buhay sa Diyos. Yan po yung disciple. Hindi po ito na ang ramdaman ng marami dahil hindi po sila nag-go deeper in the presence of God through reading the Bible. Napaka-open ang kanilang puso't isip sa sistema ng mundong ito. But if you will close your heart to the system of this world, maranasan mo kung ano ang tunay na discipleship, kung ano po yung pinaka-heart ng Diyos sa bawat isa. Uulitin ko po, kapag ang tao ay na-disciple, handang mamatayan sa paglilingkod. Amen? At ang disciple, hindi po ang gawain ang umabol sa kanya. Siya po ang nag-ahabol sa gawain. Amen. Dalawa po pa natin. Amen. Hindi po ang disciple
kanyang gawain. Kundi siya ang nag-aabol sa gawain ng Panginoon. Amen. I hope and pray that this is very important sa ating buhay, mga kapatid. Don't miss na ang pangarap sa iyo ng Panginoon ng Diyos ay magiging alagad niya. Siya ang magiging buhay mo. Ang sabi ni Paul sa Philippians 1:21, sa ganang angkin ng buhay ay si Kristo. Ang buhay ay si Kristo. Amen. Hindi ka na nabubuhay sa tao. Hindi ka na buhay sa pangarap mo, sa sarili mo. Disciple ka eh. Disciple ka. Hindi ka nabubuhay sa sistema ng mundo, disciple ka. At yan ang gusto at pangarap ni Jesus ay disciple ka. Huwag mo siyang biguin. Disciple ka. Ang mga disciple, uhaw yan. Gutom yan. Sabik yan. Sa pagbabasa ng Biblia. Sabik yan sa mga gawain ng Panginoon. Sabik yan maglingkod. Kagaya ng mga 11 disciples sa Book of Acts. Wala silang buhay kundi maglingkod sa Diyos. Amen. Hello? Ganyan po ang mga disciple, mga kapatid. This is the very heart of God. Akala natin ganyan-ganyan ang buhay. Pag isi-isip po tayo sa buhay, paglalaroan po tayo ng kawan. Hello? Purihin ang Diyos na buhay, palakpakan po natin ating Diyos. We must check ourselves. Ako ba to? Disciple ba talaga ako? Nagagawa ko ba talaga? Yung anong ibig sabihin ng pagiging alagad o disciple? Ako ba to? Huwag tayong mamamatay, kapatid ko, na hindi tayo alagad ng Diyos. Amen. Dahil ito po ang kanyang pinakapuso. Nanawa po ba natin, mga kapatid ko? Siyasatin po natin ating mga sarili. Huwag natin tingnan yung mga Kristiyanong nawawala. Titingnan natin yung mga Kristiyanong patuloy na lumalaban. Amen. Inilalaban ang kanilang kaligtasan at inilalaban ang ginawa ni Jesus sa krus. Huwag nating tingnan. Dahil kung titingnan natin sila, sa tagal na ng panahon sila sa Panginoon, tapos sila nawawala, huwag natin silang tingnan. Hello. Bagkus ipanalangin natin sila. Dahil nadaya sila ng mundo, nakatingin sa pangangailangan, hello, nadaya sila ni Satanas. Yan lang po yun. Hey, huwag natin silang gayahin. Huwag natin silang huwag tayong ma-discourage. Hello. Amen. Ang ating titingnan na yung katabi mo nandyan pa rin lumalaban. Amen. Sa kabila ng pinagdadaanan. Purihin ang Diyos. Kasi, alam nyo, pag hindi tayo magiging disciple lahat, sino asahan ng Diyos para magligtas sa mga taong nasa labas, na dinadaya ng kaaway, gapo sa bisyo't kasalanan, magulo ang buhay. Amen? Sino ang magre-rescue sa kanila? Meaning, sino magsusulwin sa kanila sa Panginoon? Pag sulwin ka, rescuer ka. Amen? Kung bumaba ngayon, nandiyan yung mga government officials, tumutulong po sila,
magre-rescue, mga para hindi maba physically, para hindi malunod. Tayo naman po yung mga nalulunod ng kaluluwa, ang mga alagad ng Diyos, yun po yun, ang magre-rescue sa kanilang mga kaluluwang nalulunod na sa Amen. bisyo at kasalanan. Amen. Yung 11 disciples, 11, hindi na 12, si Judas namatay na di ba? 11 disciples, inatasan na mag-reproduce ng co-disciples. Kasi itong mga co-disciples, ito rin yung gagawa ng mga disciples. Amen? Ano po ba natin mga kapatid? I pray to God na tumatak po sa ating puso ito. And the true disciple again, handang maglingkod yan hanggang kamatayan. Amen. Hindi ko man tumatapos ngayon, huwag po kayong mawawala sa Sunday. Huwag po kayong mawawala. Napakahalaga ang tugtong nito. Kung disciple ka, again, ikaw ang maghahabol sa gawain ng Amen. Uhaw ka sa bika. Gutom ka. Ano mang mangyari, kung maghilagpos ka, naghahanap kang paraan paano ka makarating sa gawain ng Panginoon. Amen. Pag nakita ng Diyos yun. Alam niyo, marami ngayong sagana sa material na bagay, mayaman sa pera, mayaman po. Sa pinag-aralan, sa katanyan, pero alam niyo, meron sila niyan lahat ang mundo. Pero alam niyo, wala silang kapayapaan. Wala silang kapayapaan. Bakit? Hindi sila disciple. Ang mga disciple, kahit maraming problema, maraming pinagdadaanan, mapayapa yan. Hello? You see the difference? Decision mo yan. Decision mo yan. At mag-decide ka lang din naman sa buhay, yung pang-eternal na. Alam niyo ba, mga kapatid, kahit umabot pa ng 500 years old, hindi po mangyayari yun. In-example ko lang po yun, ganun siya kahaba. Still, mamamatay pa rin po tayo. Kahit gaano kahaba ang ating buhay, still, we will leave this earth because our lives here is just temporary. Do not forget that. Amen. Amen. Eh tayo kasi mabilis tayo makalimot. Kasi pag dumalaw tayo sa isang namatay, oo naman, namatay. Someday, mamamatay din ako. Someday, ako na rin yung sisilipin dyan. Sisilipin sa ataon. Pagkatapos noon, parang parang lang sa salamin. Pagkatapos, nakalimutan na naman niya. Amen? Wala na naman siyang preparation. Bumalik na naman siya sa sistema ng mundo, sa gusto niya. Amen? Pero ang mga alagad, consistent po yan. Faithful po yan. Remember, ang sabi ng Matthew 24:13, ang sino mang magtiis hanggang wakas, siya lamang ang maliligtas. Amen. Mga Genevieve disciple, Amen. magtiis hanggang wakas. Amen. Ayaw man nila ng pamilya mo, ayaw man ng kaibigan mo, ayaw man ng maraming tao. Ikaw, sa sarili mo, huwag mong biguin ang puso na magiging alagad ka niya. Palakpakan po natin dito sa buhay. Huwag po tayo mawala. Next Monday, atin po ay ating pong Holy Communion. Instead, tawag na po natin si Brother Sandy.